Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon, itong ating minamahal na Tatay Digong at itong si former Senator Trillanes. Okay? Matagal nang wala akong balita o naririnig kay Senator Trillanes. Kaya lang, dito sa programa ni Tatay Digong, yung Gikan sa Masa para sa Masa, nako, isa sa mga nagtanong, ang tanong is tungkol kay Trillanes. Grabe, gusto nitong Trillanes na ang PBBM admin payagan ang ICC pasok sa Pilipinas, imbestigahan si Tatay Digong para makulong. Yon. So anong response ni Tatay Digong tungkol nito? Okay. Pakinggan natin itong question and answer portion sa programa ng Pangulo. Ana Jane Sancho. Ana Jane, come in. Good evening po, Pastor. Good evening po, Mayor. Mayor, nanawagan po kasi si dating Senator Antonio Trillanes na kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon na hayaan po daw yung International Criminal Court na imbestigahan ng umano'y extrajudicial killing under your administration kung talagang nagkaroon po ba daw ng crime against humanity. Ano pong masasabi niyo dito po, Mayor? Alam mo, Trillanes, dalawang tao lang sa mundo eh. Yung tao na walang prinsipyo. Palutang-lutang lang. At yung tao may prinsipyo. Ikaw, wala kang prinsipyo. Kung saan-saan ka lang nagpunta. Kung ano-anong kausa pinagpasukan mo. You do not have the simple lang yan, prinsipyo. Pag wala kang prinsipyo ka sa tao, in the eyes of the public, you're that's true. Nothing but harapin mo ako, tuan mo ako sa Davao, basta natulog ako, sabihin mo, gisingin ako. Magharap tayo. Medyo napataas ang ating Okay. So, na-high blood na ang ating dating Pangulo. Inahamon niya na si Trillanes na dumayo sa Davao at magtuos itong dalawa. Anyway, alam naman natin yan, ng presidency ng ating Tatay Digong. Isa na itong si Trillanes na one of the number one critic. Dalawa sila ni then VP Leni Robredo. ICC muna tayo Walang karapatan, walang jurisdiction ang ICC na mag-imbestiga dito sa atin. Kasi gumagana pa naman ang ating mga korte. Okay? Court. Except yung justice pagdating kay Remulla at ang kanyang mga prosecutor, palpak. But once na ang kaso napunta na sa korte, gugulong na ang legal process. Ako, napakataas ang respeto ko sa ating mga korte. Okay. Being said that, itong mga nangyayari sa atin, yung sinasabi nilang extrajudicial killing at iba pa, wala. Gumagana pa ang ating justisya. Very clear, di ba? Kaya, tama ang stand ng PBBM admin. Ito pa yung isa kong pinupuri. Pinapasalamatan ang administrasyon ng PBBM na ayaw nilang papasukin ang ICC pagdating dito sa Pilipinas. So, salamat po, Pangulong Marcos. Salamat, SOJ Boying Remulla. Diba? Pag may magandang ginagawa, purihin natin. Ito po, kapuri-puri ang stand.
ng Philippine government na huwag papasukin ang ICC dahil sampal po sa ating sovereignty. Dahil isa po tayong malayang bansa na walang magdidikta sa atin. Tama yung sabi ni Tatay Digong, I am only answerable to the Filipino people. So kung may ginawa siyang masama, extrajudicial killing, kasuhan siya sa korte. Ngayon, di ba, wala naman siyang immunity. Oh. So, ang gawin nyo, former Senator Trillanes, yan na, kasuhan nyo na siya sa korte kasi wala na siyang immunity. Di ba, ganun lang yun? Bakit pabayaan nyo pa ang mga langyaw, foreigner, na magpunta dito para imbestigahan? Grabe naman kayo, wala kayong, anong tawag doon? Wala kayong self-respect. Para bang pamilya, may gulo itong pamilya na ito. Tapos, darating ang isang head of the family para ayusin. Ganon ang So, sampal sa ama at ina. Dapat yung ama at ina sa pamilyang ito, ayusin nila yung sigalot. Ganon yun. So, ito kayang si Trillanes, papayag siya na yung gulo ng kanyang pamilya, papasok ang ibang pamilya para ayusin ang, ganon. Napakasimpleng analogy ba o comparison. Never talaga. And salamat. Wag po nating pabayaan na ang ating Tatay Digong, yung kanyang sakripisyo ba? Tapos mapunta lang sa imbestigan. Anyway, matagal namang ilang months na walang balita sa ICC. But I believe, okay, analysis ko lang ito, darating ang panahon na ang ICC prosecutor, investigator, pupunta sa Pilipinas at imbestigahan si Tatay Digong. Kasi, galit ang mga Europeans kay Tatay Digong. Pati na rin ang US government galit. Kaya parang rest back nila ito. Kaya they are pushing it hard na matuloy ang ICC investigation. So, bahala na tayo. Again, I hope hindi magbago ang stand ng PBBM admin. Kasi baka biglang babaliktad Kasi ngayon, tinitira na ni Tatay Digong ang administrasyon ni PBBM through dito kay Speaker Martin Romualdez. Labanan na yan ng politika. 2028 ng pinaghahandaan. Romualdez versus Inday Sara. Baka I hope hindi darating ang panahon, baka may mag-utos sa Pangulo, papasokin mo ang ICC. Hindi pwede, nakapagsalita na ako, hindi! Tapos batukan, yes ma'am. So sunod na siya sa yes ma'am. I hope hindi yun mangyari. Kailang, is there a possibility na babaliktad sila? Tingin ko, pwede. Bahala na tayo. Taong bayan na. Yung mga millions of Filipinos, mga DDS, tayo na pong bahala. Magdepensa sa ating Pangulo. Military, both active and retired. Ano sa tingin nyo? Pababayaan ba namin si Tatay Digong? No way. Kaya sana huwag magkamali ang administrasyong ito na babaliktad yung stand nila dahil lang sa political consideration sa 2028 na i-pressure nila si BP Inday Sara na parang i-blackmail huwag kang tatakbo. Kasi kung tatakbo ka, ituloy namin, papasokin namin ang ICC. Baka ganon ang isip nila. Huwag nilang subukan ang BP Inday Sara dahil hindi nila kayang takutin yan. Ganon din si Tatay Digong, patay kung patay. O tayo namang mga DDS. Sige, welcome, ICC. Tingnan natin.
kung anong magagawa nyo. Basta, to me, tayong mga DDS, di ba? One of the best presidents we ever had is Tatay Digong. Yung kanyang drug war, drug campaign, panahon niya, nagresulta sa mas peaceful na pamumuhay natin. Naglayasan o naglaylo ang mga drug lord. Ngayon, bumabalik. Kanina, yung sa Misamis Occidental na issue, nagsalitang governor doon, Waminal, na bumabalik na ang mga illegal drug trade. Anong sagot ni Tatay Digong? Pinapayagan ng governor Dahil kanya yan Ganon yung pagkakaintindi ko sa sagot ni Tatay Digong na itong Waminal ang in charge. Kaya hinamon niya ng patayan Huwag kang magkakamali na papasukin mo ang Davao dahil matirang matibay, ganon. So, droga, isa sa pinakamalaking problema sa ating bansa ngayon. Kailangan natin ang kagaya ni Tatay Digong. So, BP Sara ang magpapatuloy. Ngayon, super lamya. Super bait. Kaya, budol. Grabe, worst decision, the worst na ginagawa ko sa buhay, yung pagsuporta, pagboto sa budol-budol man. Anyway, konting tiis na lang, by 2028, uupo ang tunay Agila ng Davao. Kuting ng Norte, wala na yan. Magtiis na lang tayo dahil nabudol talaga tayo.